Ang mga oras na ito ay inilalaan natin para sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon na atin siyang alalahanin, na atin siyang gunitain. Gunitain natin ang lahat ng mga sakripisyo na kanyang ginawa para sa atin. Gunitain natin ang kadalisayan at kadakilaan ng kanyang katubusan. Isang bahagi po ng ating pag-alaala sa kanyang ginawang ito ay ang mismong mga sinalita niya. Madalas natin itong binabasa at sinisita sa tuwing ginagawa natin itong pag-obserba ng banal na hapunan. Ang tinutukoy ko po ay ang nandito sa unang Korinto, kabanatang 11, nang sinabi niya dito sa talatang 25, gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Ang mahalaga pong bahagi ng talata na ating binasa ay yung salita ng ating Panginoon na ito ay saro ng bagong tipan sa kanyang dugo. So ang Panginoong Diyos ay mayroong pakikipagtipan, tinatawag na bagong tipan. Meron siyang pakikipag-ugnay, meron siyang pakikipagrelasyon. At itong bagong tipang ito ay may kinalaman sa bawat isa na naglagak ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ikaw ay nandito at ikaw ay may unawa na ikay mananampalataya, ikaw ay may unawa na ikaw ay anak ng Diyos, dapat tayong mapaalalahanan na ang Diyos ay pumasok sa isang tipan kasama tayo. Hindi na tayo iba sa Kanya. Itinuturing tayo ng Diyos na hindi estranghero sa Kanya. Ayon sa Juan 1:12 at 3, tayo ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay itinuturing ng Diyos na anak niya. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Lahat ng tao nilalang ng Diyos. Ngunit ang tanging itinuturing ng Diyos na mga anak niya ay yaong mga nagsitanggap sa Kanya, alalaong baga ay yaong mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Napakasarap pong isipin, masarap na pagbulay-bulayan na yung Diyos na may lalang ng langit at lupa, yung Diyos na may hawak ng ating buhay, nagsusustina sa atin, pinanggagalingan ng lahat ng ating tinatangkilik. Tumingin ka sa paligid mo, tumingin ka sa itaas mo, sa baba mo, kahit sa loob mo, kahit saan mo tignan, lahat ng nakikita mo na tinatawag mong pagpapala sa iyo, na tinatawag mong mabubuting bagay sa buhay mo, lahat ng iyan galing sa Diyos. Every good gift comes from above, from the Father of light, the Bible says. Itong termino na bagong tipan, ang pinakamalapit na para magkaroon tayo ng idea, yung tipan ay yung parang ikaw ay ikinakasal, nakikipagtipan, merong relasyon na nakasentro sa pag-ibig. Ganon ang ginawa ng Diyos sa atin, nakipagtipan siya, inibig niya tayo kahit tayo di kaibig-ibig. Tinanggap niya tayo kahit tayo ay di katanggap-tanggap. Hindi po ito konsepto na nakita lang natin sa bagong tipan. Maaari nating itong ugatin sa lumang tipan. So samahan ninyo ko sa aklat ng Jeremias, kung saan ito ay prominenteng binanggit at ipinangako. Jeremias, kabanatang 31, siguro ay ating
tutulungan yung ating mga bisita kung wala silang Biblia, ay atin silang bahaginan ng banal na kasulatan. Praise God. Jeremiah chapter 31. Sisimulan ko po ang pagbasa sa talatang 31. Jeremias, kabanatang 31, ang talata ay 31 hanggang sa mga sumusunod. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako ay makikipagtipan ng panibago. Naalala nyo, kanina binasa natin, ang kanyang tipan ay bagong tipan sa kanyang dugo. Narito yon, iniuhula. Na ako, ang Diyos ang nagsasalita, makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda, hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Binabalik tayo ng Diyos sa pangyayari kung saan unang pumasok sa isang pakikipagtipan ang Diyos sa bayang Israel. Kung saan, naaalala nyo, sa bundok ng Sinai, ibinigay niya ang kanyang utos, na mas kilala natin na 10 utos, ngunit hindi lamang 10 utos yon. Maraming iba pang mga utos ang nakakabit doon. At mula doon, ang sabi ng Panginoong Diyos, mula ngayon, ako na lamang ang inyong kikilalaning Diyos. Huwag kayong kikilala, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At alam na ninyo, yung iba pang mga pangunahing utos na ibinigay ng Diyos doon sa bundok ng Sinai. Nabigo ang bayang Israel, natuparin yun sa buong panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang, hanggang sa sila ay nakarating na sa lupang pangako. Palagi nilang nilalabag ang mga utos ng Diyos. Sila palagi ay nagtataksil, naglililo sa Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanila, hindi sila pinabayaan, hindi sila kinalimutan. At iyon ay mahalagang maalala nating lahat. Huwag nating kalilimutan palagi ang paalala sa Deuteronomio kabanatang 8, baka wika ang sabi ng Diyos. Kapag kayo ay masagana na, kapag ang lahat ng bagay ay tinatangkilik na ninyo, malimutan ninyo ako. Baka sabihin nyo na yan ay gawa ng sarili nyong kamay. Nandoon agad, alam ng Diyos ang tendensiya ng tao na kapag siya ay meron na ng lahat ng tinatangkilik niya, napakadali para sa kanya ang magpalalo, napakadali para sa kanya ang mag-isip. Di ko na kailangan ng Diyos. Kaya ko na sa sarili ko. Tagubilin ng Diyos, huwag niyong gagawin yan. Sapagkat yan ay itinuturing ng Diyos na paglililo sa Kanya, pagtataksil sa Kanya. Sa halip ang utos niya, ang paalala niya, iibigin niyo ako ng buo niyong puso, ng buo niyong kaluluwa, ng buo niyong pag-iisip, ng buo niyong lakas. Yan ang utos ng Diyos sa atin. Mag-ingat tayo na ito ay ating na ang yapak ng bayang Israel ay sundan natin. Marahil ay makatutulong kung ating balikan yung mga talatang aking sinabi. So, samahan ninyo ako sa Deuteronomio. Ang kabanata ay 8. Simulan natin sa talatang 10. O lalong maganda siguro kung iaangat pa natin ng kaunti. Sabi po sa talatang 6, Deuteronomio kabanatang 8, ang talatay 6, iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan
Matakot ka. Yung pagkatakot na tinutukoy doon ay igalang mo siya. Pagpahalagahan mo siya. Matakot ka. Where am I? Matakot ka sa Kanya, sa talatang 7. Sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain. Yun yung basis. Yun yung pundasyon ng iyong pagpapahalaga sa Kanya. Ang Diyos ang nasa likod na lahat sa buhay mo. Yun yung sapagkat nung matakot ka. Matakot ka sa Diyos sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain ng mga batis, ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Lupain ng trigo, ng sibada, puno ng ubas, puno ng igos, ng mga granada, lupain na puno ng ulibo at ng pulot. Lupain na kakainan mo ng tinapay na di kapos. Oh, brethren, as your pastor, this is my concern. Because most of the time, we do not have to be encouraged to pray when we are in need, when we are in want. I mean, hindi na tayo kailangan paalalahanan. Pag kami pangangailangan ka, sarili mo na talaga, sa sarili mong kusa, iiyak ka sa Diyos Magmamakaawa ka sa Diyos. Ang takot ko kung wala ka ng pangangailangan. Parang hindi mo na nakikitang kailangan mo pa rin umiyak sa Diyos. Ang tendensiya natin ay ang isiping, ba't naman ako iiyak sa Diyos Nasa akin ang lahat. Yun na nga po nakalimutan natin na ang pagtataglay natin ng lahat ay awa ng Diyos. Kinaawaan tayo ng Diyos. You see? At ang sabi po, sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa, lupain, sabi ng talatang 9, nakakainan mo ng tinapay na di kapos, na walang magkukulang sa iyo roon. Lupain na ang bato ay bakal, at ang kanyang mga burol ay nakukunan mo ng tanso. Mayamang lupain, masaganang lupain. At kakain ka, talatang 10, mabubusog ka, iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng Kanyang mga utos. Ang pinaka-puso, ang paraan ng iyong pagpapahayag ng totoo mong pagpapahalaga sa Diyos ay ang pagpapailalim sa Kanyang mga alituntunin. Yung kahandaan mong sundin ang Kanyang kalooban. Isa sa mga awit na pamilyar sa atin, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. I mean, everybody could sing, everybody could lift their hands in the sky. Everybody could do that. But not everybody is ready and able and willing to walk in righteousness and to obey. Especially when it is no longer convenient for us to do so. Nakakaabala siya sa oras ko Nakakaabala siya sa pamamahinga ko. Nakakaabala siya sa ibang mga gawain ko. Mga kapatid, lalo na po, itong merong rektang utos sa atin ng Diyos. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Lalo na dapat nating hindi ito isa-isang tabi at ipagsawalang bahala. Muli, ang sabi ng talatang 11, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na hindi sa di mo pagtupad. Alin ang paglimot sa Diyos? Hindi naman yung pagpapacheck ng attendance pagka sa pagsambe. Ang paglimot sa Diyos, sa mata ng Diyos, ay yung di mo pagtupad sa Kanyang mga utos.
At ay lalong mahalaga kung wala ka ng kasama, kung nag-iisa ka na. Meron ka pa rin bang marubdob na kagustuhang tuparin ang kalooban niya, hindi dahil sa baka ako makita ng iba, kundi dahil ito ang kagalakan ng iyong puso. Sa talata 12, baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagpatayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. And from there, you see, a litany of the Lord's wonderful works follow. Now let us jump to verse 17. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Palaging nandoon ang mga panganib na makalimutan natin ang ating Panginoong Diyos, kaya nandoon ang paalala. So ito yung lumang tipan. Ito yung unang tipan. Binasa natin sa Jeremias, gagawa ang Diyos ng bagong tipan. Bagong pakikipagtipan. Bakit? Tinalikuran siya ng bayang Israel eh. Hindi ang Diyos ang nagtaksil. Hindi ang Diyos ang lumayo. Ang bayang Israel sa lumang tipan ang lumayo sa Kanya, nagpahalaga sa iba't ibang mga bagay maliban sa Kanya. Oh my. You see? When other things become more important than God, then we have a very, very big problem. And so brethren, ano ang disposisyon ng ating puso? I mean, there are so many things that could take us away from serving Him. Kung may sakit ka lang, paano ka naman makakasamba? Di ba? I mean, ang pinag-uusapan natin dito is more than your physical presence. We're talking about much, much deeper than that. Ang pinag-uusapan natin, yung pulso mo. Yung sinasabi, yung sinisigaw ng puso mo. Hindi natin pinag-uusapan yung nananalangin tayo dyan. Lahat tayo nanalangin, mahalaga yon. Pero higit pa doon, yung pag nag-iisa ka na lang, naghahangad ka pa rin bang makipag-usap sa Diyos mo? Yun yung ating pinag-uusapan. The disposition of your heart. What is the disposition of your heart? Now, let's go back to Jeremiah 31. Ano po ang sabi? Muli, babasahin ko, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda, hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, at ang aking bayan o aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, aking isusulat sa kanilang puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan.
At hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ng Panginoon sapagkat makikilala nilang lahat ako. Mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipapatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan, hindi ko aalalahanin. Ang hulang ito sa aklat ng Jeremias ay sinitas ng sumulat ng aklat ng Hebreo sa Bagong Tipan. At ito ay ina-apply niya sa mga mananampalataya sa Bagong Tipan. Hindi na ang kausap niya ay ang mga Hudyo sa Lumang Tipan. Ang kausap niya ay ang una, mga Hudyo na naakit kay Kristo at sumampalataya, lumayo sa relihiyong Judaismo, at ganon din ang mga dating pagano, mga walang Diyos na nakakilala sa Panginoon. Yun ang kausap niya sa Hebreo. Parang sinasabi niya, ako ay may bagong tipan. Sa pagkakataong ito, hindi na sa mga may dugong Hudyo, sapagkat gayon, sa Lumang Tipan, ang pakikipagtipan ko, kundi sa bawat isa na naglagak ng kanyang pananampalataya sa akin. Pilipino ka man, Inchik ka man, Hapon ka man, sino ka man, ano ka mang lahi, sapagkat gayon ito inunawa sa Hebreo Kabanatang 8. Balikan natin, puntahan natin, Hebreo Kabanatang 8, paano ito binigyan ng aplikasyon. Hebreo 8, ang talata ay 7. Ipinapaalala ng sumulat ng Hebreo, wala nang mas dadakila pa kay Kristo. Yun yung pinakabunsod, yun yung pinakapusod ng Hebreo. Mas dakila siya sa mga anghel, mas dakila siya sa mga saserdote, mas dakila siya sa lahat. Bakit? Sapagkat ang tendensiya nila, hindi lang sa panahon natin, maging sa panahon nila, ay ang maakit palayo kay Kristo. Kaya kinakailangan idiin ng sumulat ng Hebreo, maunawan niyo, dakila siya na nakipagtipan sa inyo, nakipag-ugnay sa inyo. Ano po sabi? Sa talatang 7, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. May nabigo. Sino nabigo? Ang bayang Israel na magtapat sa Diyos kahit na ibinigay sa kanila ng Diyos ang lahat. May kakulangan, di ba? Nabigo sila. Kaya nag-introduce ang ating Panginoong Diyos ng bagong tipan, bagong pakikipagtipan. Sabi ng talatang 8, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, sinabi niya, narito, dumating ang mga araw, sinabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. And then, if we would continue reading, the author of Hebrews is quoting what we have just read in the Old Testament. Ano ang mga malinaw mula dito sa ating mga binasa? Ipinagpaon na ng Diyos, nilinaw ng Diyos, na kanya nang ibabasura ang lumang tipan. Meaning to say, hindi yung lumang tipan na bahagi ng ating banal na kasulatan, okay? Kundi kanya nang ibabasura, kanya nang tatalikuran ang pakikipagtipan niya sa bansang Israel dahil sila ay nagtaksil sa kanya. Malinaw yon sa Jeremiah 31 at sa Hebrews chapter 8. Malinaw din sa atin na siya ay magdadala ng bagong pakikipagtipan na hindi nakagaya ng dati. Ano ang pagkakaiba? Ang sabi po ng ating binasa, isusulat niya ang kanyang mga utos
sa puso ng bawat isa na kanyang kinaaawaan. What is not possible for us to obey because of the weaknesses of our flesh. Mahina ang ating laman eh. Sabi nga ng isang kasabihan, kung alin yung bawal, yun yung masarap gawin, di ba? So paano tayo makasusunod sa Diyos kung mahina pala tayo sa ating laman? Sabi po, pangako ng Diyos na ginagawa na niya ngayon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kanya raw ibibigay o kanya raw isusulat ang kanyang mga utos sa ating mga puso. He would take away the heart of stone, says the book of Ezekiel. Aalisin niya yung pusong bato, matigas na puso, pusong walang pakiramdam sa mga bagay ng Diyos. Papalitan niya ng pusong laman. Bawat isa na kinaawa ng Diyos, bawat isa na dinadalaw ng Diyos sa kaligtasan, ay ginagawa ng Diyos ng ganong dakilang gawa. Sa simpleng salita, tayo'y ipinapanganak ng muli sa kapangyarihan ng Diyos. The power of regeneration, the power of the new birth. It would be different because it would be effective. Kahit ilagay mo, bawal tumawid, bawal ganito. Alala ko, kahit tayo, gumagawa ng kamalian dyan eh. Every time that we would drive through the bypass, di ba nga nagdadaan sa bypass, di ba kahit pula yung, kasi parang may sira yun eh, no? Kaya minsan kahit pula yung traffic light, pagka wala ka namang nakikitang paparating, dire-diretso ka na rin. Kailan lang hindi mo lalabagin yun? Abay, baka pagka may pulis na siguro doon. May pulis din nga pala. Ano? Baka kaya maglagay ng pulis doon. Ganon tayo eh. Ano? Sa likas nating kalagayan, kung alin yung bawal, yun yung ginagawa natin. Wala tayong kapangyarihang, to do anything, to do otherwise, you see. And so, that's the failure of the old covenant. That's why the Lord take His move. Siya na ang gagawa. Siya na ang dadalaw sa atin. Hindi lang siya magpapaskel ng mga utos. Hindi lang siya magsusulat ng utos sa 2 tapyas ng bato. Ilalagay niya ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos sa ating mga puso. Sa araw na tayo ay ipinanganak niyang muli. Tuturuan ko sila sa loob nila. Hindi ko sila tuturuan sa labas. Tuturuan ko sila sa loob nila. At yun yung pag-asa na meron tayo, mga kapatid. Kung ikaw ay nandito and you are struggling with some sins, we all do. Our hope is this. Our Savior is able. Ang ating tagapagligtas ay may kakayahang ipagtagumpay tayo. Pagod ka na, di mo kaya, sumusuko ka na, panahon na para ang Diyos ang siyang kumilos at maghari sa buhay mo. Habang ang lumang tipan ay sa laman, ang bagong tipan ay sa espiritu. Napakahirap naman nung halimbawa binigyan ka halimbawa ng sasakyan, kailangan mong lumakad, binigyan ng sasakyan, hindi ka naman binigyan ng gasolina. Parang ganun ba? I cannot think of any other illustration. Hindi rin tatakbo yung sasakyan no? O kaya naman, niregaluhan ka ng washing machine, kaya lang nakatira ka sa isang lugar na wala namang kuryente. Paano patatakbuhin yung washing machine? Parang ganon. Ang ginawa ng Diyos,
sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, yung hindi magawa ng laman, binigyan ng kakayahan ng bawat mananampalataya. That's why you know, I know, deep within us, we know na kumikilos ang Diyos sa atin. Hindi pwedeng anak ka ng Diyos at hindi pwedeng mananampalataya ka at hindi ka babalik at babalik sa Kanya. We would always, that is our default as Christians. We would always find ourselves drawing towards God. Lumalapit tayo palapit sa Diyos. Bakit? Nilikhaan tayo ng Diyos ng puso para doon. Naaakit kasi lumalayo tayo, bakit ba hindi? At yun yung mga panahon na palagi kong sinasabi at tinatawag na pansamantalang kabaliwan. Sometimes we experience temporary insanity. Baliw na baliw ka sa trabaho mo, baliw na baliw ka sa love of your life, baliw na baliw ka sa pagtupad ng ambisyon mo. Yun yung mga kabaliwan. Minsan, anak, baliw na baliw tayo sa mga anak natin. Ay, nako, maluloka ako. Kung hindi maglaba, magluto. Baliw na baliw. I mean, literal. Pero kung anak ka ng Diyos, kung mananampalataya ka, pagka nag-iisa ka na lang, at alam mong malayo ka na sa Kanya, iiyak ka na lang at magsasabing, Panginoon, pakiramdam ko, napakalayo ko na sa iyo. Turo mo sa akin ang daan pabalik. I want to go home. Amen? Naalala ko tuloy isa sa mga awit, I wanna go home where the bluebirds passing by me. Hindi Christian song yun, pero in some sense, parang ganon, di ba? Again, there is that homesickness towards God. May pananabi ka sa Diyos. Huwag mong baliwalain yun. Huwag mong baliwalain yun. Tumugon ka ng positibo sa panawagan ng Diyos sa puso mo. Ang lumang tipan ay panlabas, mga utos. Ang bagong tipan ay panloob. Ilagay ng Diyos ang kanyang utos sa loob natin. Ang lumang tipan ay walang lakas, walang kapangyarihan. Ang bagong tipan ay makapangyarihan. Ang lumang tipan ay pansamantala. Ang bagong tipan ay walang hanggan. Sabi ng Hebreo Kabanatang 13, mga talatang 20 at 21, it is His everlasting covenant with us. Hindi papayag ang Diyos ng isa na ipinanganak niyang muli, ang isa na iligtas niya, lalayo pa sa Kanya. Nothing could separate us from the love of our God. Amen? Kung tayo lang, maraming dahilan, maraming panahong ayaw ko na eh. Pero hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. You see? Sa mga panahong tayo ay pinakatabang, noon tayo pinakamalapit na sa realisasyon. Kailangan kita. Kailangan kita. Ano pong ginagawa nito sa atin? Sabi ng Jeremiah 31, binasa natin. Patatawarin tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Balikan natin yan. Jeremiah 31. Doon na po tayo sa talatang 33. Kundi ito ang tipan na aking ipinagkatipan sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanyang kalooban, aking isusulat sa kanilang puso. Ako'y magiging kanilang Diyos, sila'y magiging aking bayan. Hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa, bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong alalahanin ang Panginoon, di mo kinakailangang turuan
yung pulso mo ay nagsasabi, the heartbeat, says, where is God? I want to be where He is. See? Sapagkat makikilala nilang lahat ako mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipapatawad. Kapatid, I don't know, hindi ko naman kilala ang bawat isa ng ganon kalalim. Hindi ko alam kung ano yung pinakamabigat at pinakamalaking kasalanang nagagawa natin, nagagawa. Na maaaring minumulto tayo, maaaring nagsisilbing pabigat sa ating kalooban. Tinatawag yan natin na guilt, the guilt of sin, yung bulhi ng kasalanan. Hindi ka makapagpatuloy. Well, I have a good news for you. The Word of God has a good news for all of us. Ang Diyos ay may nakagayak na kapatawaran sa bawat isa na kinakaawaan niya. Kahit gaano pa kalaki yan. Kahit na gaano pa nakakadiri yan. Kahit na gaano pa nakakasulaksok yan. Walang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng malaking Diyos. Oh, praise be to God. Yun yung pangako ng bagong tipa. You see, hindi lang siya nag-uutos o hindi lang siya nagngangako na tayo ay kanyang patatawarin, kikilos din siya sa loob natin. Ina-address niya yung problema ng rebellion sa puso natin. Why? He would work within us. He would create within us not a spirit of rebellion, but a spirit of submission and obedience to His will. Diba? Naalala ko tuloy. Merong isang tatay, ang tawag niya sa anak niya dahil talaga namang pasaway. Mula nung bata hanggang lumaki, ngayon ay binata na, maaaring may asawa na nga eh. Tuwing makakasalubong kayo, no, kamusta na yung iyong anak? Ang palagi niya salita, ala ka na magagawa doon, katutubo talaga yun, likas yun, likas eh. Gumag-give up na yung tatay, katutubo, likas. Yung katutubo na yung mga kapatid, hindi lang totoo sa ilang tao, totoo yun sa lahat sa atin. Salamat sa Diyos, may kakayahan ng Diyos, baguhin tayo. You always hear me say, our God is a God of second chances. Ang ating Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Sinira mo yung nakaraan mo, magulo, masalimuot. Ang Diyos, sabi niya, ilalagay ko yan sa aking likuran. Hindi ko na muling aalalahanin pa. Oh, what a hope. Di ba? Anong klaseng pag-asa ang ibinibigay sa atin ng Diyos? Ang tao, mahirap makalimot eh. Pero ang Diyos, imagine niyo, yung Diyos na alam lahat ay nagsasadya na nagsasabi, yes, hindi ko na siya muling aalalahanin ka. Ako na Diyos na maalam sa lahat is also able and determined to say, I will remember no more all of your sins. And from there, sabi niya, you shall be my people. God also introduces with this the idea of a church. You are my people. Oh? Maliban doon sa may mga sakit, may kinukwento si Kamay sa aking dahil may sakit siya, nanood na lamang siya ng pagsamba sa telebisyon, live stream. Sabi ko nga, buti ka ako hindi nag-offering. Ano? I mean, maliban doon sa mga ganong kalagayan, di kaya naman nasa malayo kang lugar na walang available na simbahan, well then that is perfectly okay. In fact, you don't have to live stream to worship God. You know, when you are physically restrained, you could worship God on your own. God could understand, you see. Pero, sa kaduluduluhan, ang kalooban ng Diyos ay tayo ay magsama-sama as His people. Nakipagtipan siya hindi sa iisang tao, nakipagtipan siya sa mga tao. You and I, tayo,
na iisa ng karanasan. Mga dating makasalanan, mga taong matigas ang puso, mga taong madilim ang nakaraan, at lahat-lahat na, ngunit kinawaan at nakaranas ng kanyang pagliligtas. That's what we celebrate this evening. Ang ating ipinagdidiwang, hindi yung ako'y mas mainam kaysa sa iba. Ang ating pinagdidiwang ay sa kabila ng pagiging kamukha ako ng iba, ako'y kinawaan. We all have the reason to celebrate tonight. Praise be to God.